For tonight, actually ito ginawa ko kaninang umaga lang because Monday, Tuesday, I was in Tanay. We have our convention. Doon kami sa Tanay for 2 days. Nakakapagod. No, pero salamat sa Diyos. Kaninang umaga, pagkagising, kumupo na ako sa computer ko and then I started praying, Lord, anong gusto mong iparating sa tao? So, He lead me into this verse. Paulit-ulit tayo rito. No? First, unang Thessalonica 5:23. Sabi niya, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang prayer dito, sana maging maayos ang kabuuan ng ating katauhan hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Lahat po ba tayo may katawan, kaluluwa at espiritu sa gabing ito? Hallelujah. So, wala akong maisip na title eh. So, nilagay ko lang doon, pananatili ng buong katauhan na walang kapintasan. Yan lang po nilagay ko. And then, Jeremiah chapter 29 verse 11. This is our favorite verse. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. I declare that the Holy Spirit convicts, help, teach, and rebuke us tonight in Jesus' name. So, meron layunin at dakilang plano ang Diyos sa atin. Sino po nagtitiwala doon? Kanina, sana lubusan tayong gawing banal. Di ba yun ang salita sa Thessalonica? Sana, no? Gawin tayong lubusang nawa, sabi niya, nawa. Pero ngayon dito, maliwanag ang sinasabi niya na ang plano niya ay magdudulot sa atin ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. He is now certain na ang inihanda ng Diyos sa ating kinabukasan ay punong-puno ng pag-asa. Are you excited with that? Maganda ang plano at layunin ng Diyos para sa atin. Ang tanong, ano at paano ang ating gagawin? Alam niyo po, ako'y isang engineer, no? Civil engineer ako. Hindi ka pwedeng magtayo ng isang gusali nang hindi mo iguguhit. Dahil napakahirap po niyan. Magkakaroon kayo ng kalituhan. You need to compute the loads. Lalo na ito, 3 palapag po ito. You need to compute para lumabas sa tawas kung gaano kalapad ang poste na gagamitin mo, ilang bakal, gaano kalalim ang pundasyon mo, gaano kalapad, gaano kakapal ang pundasyon. And you need to write it all down into a plan. Hello? And then itong original plan na ito, pag na-approve na yan, because the local government will going to check. Meron din silang engineer doon. I-check nila kung tama ba yung mga pinagsasubmit mo. Okay? Pag okay na yan, approved na, we are going to blueprint the original plan. Yung blueprint parang isa-xerox. At yun ang ibibigay mo doon sa foreman mo, doon sa engineer mo on-site, meron ka din. Sabay-sabay kayo nagmo-monitor. As the construction is going on, makikita mo walang ligaw. Matatapos ninyo kung ano ang nakalagay sa plano.
Kaya ang nakalagay po dito, sundin ang blueprint ng kanyang plano at layunin, hindi ang gusto natin. Hello? Whether we like it or not, hindi po tayo ang gumawa ng plano ng buhay natin. It is God. Siya po ang may dakilang layunin sa atin. And we need to know, Lord, ano ba yung plano mo? Ano ba ang plano mo, Lord, para sa akin? Did you ever ask God? Or sabak tayo ng sabak? Okay? Did you ever ask, Lord, anong plano mo sa akin? Pwede ba bigyan mo ako ng blueprint? Hallelujah. So, balikan natin ang plano ng Diyos sa atin. Very simple lang po ito pinag-aaralan natin, but this is the leading of the Holy Spirit. It would help us. Number 1, sabi niya, ang unang plano ng Diyos sa atin, nung nilalang niya ang tao, pamahalaan ang mga bagay na kanyang nilalang sa lupa. Amen. Pinag-aaralan natin lagi yan, Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Ilan ang bumubuo sa katauhan natin? Ano yun? Katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang tanong ko sa inyo, etong ibinigay na utos ng Diyos sa Genesis 1:26. Sino magpapatupad yan? Katawan, kaluluwa, o espiritu? Sino po magpapatupad yan? Katawan no? Because man is a flesh. Hello? Maganda ang unang layunin ng Diyos para sa laman Anong gagawin ng laman? Mamahala sa lahat ng kanyang nilalang. Mamaya, pag-aralan natin yan. Tingnan mo yung pamamahalaan niya, puro flesh din. Amen? Sapagkat nais ng Diyos na i-extend ang kanyang kaharian sa langit dito sa lupa. Di ba sabi niya sa Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nais ng Diyos na i-extend ang kanyang kaharian sa lupa. Anong ginawa ng Diyos? Pinagkatiwala niya sa tao ang tatlong bagay. Tandaan niyo po yan, ha? Ano yung tatlong bagay na pinagkatiwala sa atin? Kaharian. Binigyan niya ng territory ang isang tao. Si Adan, nung ginawa niya, binigyan niya ng teritoryo. And that is the Garden of Eden. Hello? Ano pa ang ipinagkaloob ng Diyos? Kaluwalhatian. Sinasamahan siya ng Diyos. Ang Diyos bumababa mula langit hanggang lupa. Just to be with Adan. To have fellowship with Him. Tandaan niyo po yan, ha? This is very, very, very useful. This is our foundation. Ibinigay sa Kanya ang Kanyang kaharian, ibinigay sa Kanya ang kaluwalhatian, binigyan siya pangatlo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Authority. Anong sabi sa Kanya? Pinangalanan lahat ng hayop pa. Di ba? Tumahol. Roar! Alamat ng aso. Aso ka. Bakit? Tumahol Grabe, no? Tatlo. KKK. Ano uli yan? Pumikit nga tayo. Pumikit kayo. Ano yung unang K? Kaharian, kaluwalhatian, kapangyarihan. Ilagay nyo sa isip niyo yan, ha?
Hallelujah. Ano ngayon ang mga sumunod na nangyari sa tao? Ang tao, eto na, nagkasala. Tama po ba? O, straight na ta, alam na natin yan. Nung nagkasala ang tao, yung tatlong bagay na binigay ng Diyos sa kanya, nawala. Pinaalis siya sa Garden of Eden, nawala ang kanyang territory. Hindi na pwedeng bumaba ang Diyos sa kapiling niya sapagkat siya'y marumi na makasalanan. Hello? Yung kapangyarihan, wala na, iba na ang namumuno. Sunod-sunuran na lang tayo sa demonyo. Kaya nga, sabi ng demonyo kay Jesus, lumuhod ka lang sa akin at ipagkakaloob ko ang lahat ng bagay na yan. Hello? Nawala ang dominion sa atin. Hallelujah. Hello? This is very basic, but you need to know this for you to understand ang function ng tatlo. This is very foundation. Hello? Naiintindihan po ba natin? Ha? Nawala po yun eh. Ang Diyos, hindi pumayag. Anong ginawa ng Diyos? Ni-rescue niya ang tao. Paano niya ni-rescue? Kailangan mabayaran ang kasalanang nagawa. Paano mababayaran ng tao? Lahat ng tao makasalanan. So, ang ginawa niya, ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Magkatawang tao ka, okay? Para ikaw ay tao, legal ang pagpasok mo sa earth, sapagkat ang earth ay para sa tao lang. Naunawa po ba natin? So, he need to be in the human form para maging legal ang entry niya dito sa earth. And it happened. Kaya nga si Mary ay virgin. Hindi yung sperm ni Joseph at ni Mary ang nag-meet para mabuo ang isang Jesus. Hindi ganon. Kaya virgin siya. Okay? Ipinanganak si Jesus. Pero meron na siyang inihandang katawan para kay Jesus. At itong Jesus na ito, ang siyang nagpakasakit sa atin. He died on the cross. Kaya by the stripes of Jesus, we are healed. Binayaran ang kasalanan natin. Amen? Kaya naman tayo, we are here to worship the Lord. Grabe ang ginawa mo, Panginoon, kapuri-puri ka. Kaya sa pamamagitan, tayo nga, ang Pilipino nga, ugali natin yan, yung humarana eh. Di ba? Ugali ng Pilipino, kultura natin yan eh. Kakantahan natin yung iniirog natin, O ilaw, O ilaw, di ba? Sa gabing madilim. Amen? Kaya tayo naman, to appreciate what Jesus did on the cross, to appreciate what the Father's heart given to us, mga kapatid, we worship Him. Ano yung kananta natin kanina? Goodness of God yan eh. Di ba? Tinagalog kanina, mas intensified eh. Huh? Ika'y tapat habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Amen? Miski na sintonado boses mo because you know in your mind and in your heart what God did on the cross. What kind of heart the Father has, you worship the Lord. Yun po hinahabol natin dito. Hindi po tayo nagpupunta rito just for nothing. Sa maliit na bagay na kaya nating i-offer man lang sa Lord, gawin natin. Dahil, sino tayo para isipin niya, amen? Lahat naman tayo nagpunta na sa dagat. Ganon karami ang tao yung buhangin. Ang liit-liit natin doon, pero ang Diyos ang laki-laki, nakita ka. Nagpakilala siya sa'yo. Tapos pagpupuri lang, tatamaran mo. Ew. Hallelujah.
Yung pag-rescue pa lang sa atin ng Diyos, ang laking bagay na yon. Huwag mo sabihin sa akin kung gaano ka ka-busy. Amen? Kung sabihin kaya sa iyo ng Diyos, busy ako saka na lang kita iligtas. Saan kaya tayo dadamputin, mga kapatid? Alam mo yung apo ko, may lagnat, si Brielle. Nakatapal pa dito yung, kinukulit yung nanay. Nagdadadabog. Sa tuwa ng tatay, vinigyohan pa. Nagdadabog, I want to go to church. I want to go to church. You don't have to go there right now because you're sick, sabi ng nanay. No, what are you going to do in the church? Sabi ng nanay. I want to worship the Lord. Natuwa naman. Tatay, tuwa, binidyohan pa Amen? Kaya mas maganda talaga magkaroon ng childlike heart, no? Biri mo si Sa liit niyang yan, biri mo, siniksik yung mga bagay, mga magaling sumiksik sa jeep yan, Maliit I remember before when Lucky was still small, Monique's, wala kaming sasakyan, miski bagyo. I don't care. Nilulusong namin, tubig. Yung tubig gumagano na sa mukha ni Lucky. Binubuhat ko lang siya ganun. Si Monique, baby. Now, we have to be in Maligaya Park. Doon ang unang ministry ko, yung ating outreach doon. Doon ang unang ministry ko. Wala pang SM, puro puno yun. I never stop. Why? Because of understanding. Hallelujah. Salamat, Lord, for rescuing us. And then, ano nangyari? The moment you receive Jesus as your personal Savior, muling naibalik ang pamamahala sa tao. Nararanasan natin muli ngayon ang tatlong bagay. Ano uli yung tatlong bagay? Letter K, kaharian, kalwalhatian, kapangyarihan. Amen? Paano yung kaharian, Pastor? Aba ngayon, may authority ka sa family mo. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Pwede mong i-declare ngayon sa pamilya ko, ikaw, devil ka, huwag kang aali-aligid dito, wala kang karapatan. Bakit? May kapangyarihan ka na because of Jesus. Amen? Kalwalhatian, sabi ng Panginoon, I will never leave nor forsake you. Kasama na natin siya. Kapangyarihan, meron ka na. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Peter, sabi niya, into this stone. Sabi niya gano'n, Itatayo niya ang kanyang iglesia. And the gates of hell cannot prevail. Bakit? May kapangyarihan ka na ulit. Ang daming naibalik sa atin, alamin mo lang. Hallelujah. Kaya nga po nasasabi natin, God is good. So that is the original plan of God. Bumalik tayo doon sa pamamahala. Hallelujah. Pangalawa, anong ginawa ni Jesus? Si Jesus kumilos ng naayon lamang sa kalooban ng Ama. Kung ano ang disenyo mo, disenyo ng Diyos sa iyo, dapat yun ang ikinikilos po natin. Huwag po tayo makikinig sa iba. Hindi sila ang gumawa ng plano para sa iyo. Hello? You always ask God, Lord, this is my plan. Kaya ang plan blind po natin, si Lord. Ang blueprint ni Lord.
Amen? Hindi yung sasabihin ng iba, ang dami mo nakikita sa Facebook, ang dami mga paniniwala. Huwag ka basta-basta maniniwala. You ask the Lord, you search, you ask the Holy Spirit, lead me. Tulungan mo ako, Banal na Espiritu, kasi trabaho niya yon. 1 Timothy chapter 3, verse 16, the Word of God help us to rebuke, correct, to teach. E pag hindi ka nagbabasa, hindi mo alam, ligaw ka. Kasi kung ano lang naririnig mo, tapos everybody is telling, yun na yun, tama na rin para sa'yo. Amen? Huwag ganon. Listen to the voice of the Holy Spirit. Do not listen even to your emotions and feelings. Do not listen even to your intellectual. There is already a plan printed by God. All we have to do is to follow. Amen. Kaya si Jesus, kumilos lamang siya na ayon sa kalooban ng Ama. Kaya, nagkatawang tao si Jesus upang ipakita kung paano dapat mamuhay ang isang tao. So, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Sabi niya, not my will, but thy will be done. Amen? That is very critical sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa langit, sabi ng Matthew chapter 7. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Hello? Kaya tanungin mo sarili mo, Lord, nakakasunod pa ba ako sa'yo? Now, ano pa? Si Jesus, nung nandito siya, ipinakita niya ang dominion, how to manage, to rule, and to govern. Tanungin ko kayo, Pastor, ano bang ima-manage namin? Yung mga ibon? Ano ba kami, zookeeper? Hello? Malawak po yung i-rule natin eh. Malawak. O sige, dahil pa lang tayo sa sarili mo. How do you manage your thinking? Hello? Are you managing your thinking? O paano ka mag-isip? Do you manage even your emotions and feelings? Hello? Naisip po ba natin yon? God has given us the power to have dominion. Meaning to say, it is up to you. You are in control. Nagmamaneho ka, kinat ka. How do you manage your reaction? On the garments of praise with the Spirit. It is a choice. Kanina, nag-testimony si Ding. Tao lang eh. Pasensya na. Tao lang. Pasensya na. Tao lang. Nung nag-testimony si Presi, malungkot yung testimony niya eh. Pero anong ginawa? He chose not to deal with it. Nakita niyo yan? Nakangiti, nagsisimba, nagpupuri. Bakit? Choice niya yun. Ba't naman kita entertainin? You see? Are you going to entertain that? Hindi na ako magbubuhay, hindi ako na-approve, ayoko na. The choice is in your hand. God has given you the dominion. You are to manage, to rule over. Sabi ni David, why, Saul, you are so downcast? Pinapagalitan niya yung sarili niya eh. Hallelujah.
Kaya laban-laban lang. Tuloy. Ding. Laban. Choose to go on. Si Warren, napatiran na ng litid sa isang basketball player. Pagkaya nadali sa'yo, karir mo, Rana. Pero si Warren, hindi yun ang mindset niya. God has given you dominion. Pa-opera ko to. Abangan niyo si Warren. Pa-opera. Mindset. Emotions. Kawawa naman ako. May anxiety. God has given you dominion. Choose not to be affected by too much emotion. In the name of Jesus, naniniwala ako sa dakilang layunin ng Diyos. Ipinagkaloob at ibinalik niya na sa akin ang aking kaharian, ang iyong kaluwalhatian, ang kapangyarihan. I am not affected by those anymore. Because greater is He that is in me than who is in the world. Are we learning, mga kapatid? Akala lang natin kasi laging i-govern kung puro physical na kung anong meron ako, kung anong sasakyan ko, ano. Those are just temporal things. God is after your heart. The inner being. Amen? Tanungin ko kayo, bakit ka kinakapos? Kristiyano ka na, kinakapos ka pa. Bakit? Pinabayaan ka ba ng Diyos? Simple sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. What are you choosing? What are you prioritizing? Pag hindi ka nag-aral, babagsak ka talaga. Because there is a law in the physical form. But when you choose to follow the inner being, yung spiritual mo, ang ibig sabihin po noon, lahat ng prinsipyo ng Diyos, ginagawa mo, sinusunod mo. Pag nakita ng Diyos na tama ang ginagawa mo, siya ang bahala sa physical mo. Tandaan niyo po ito, bago nilalang ang tao, lahat muna ng kanyang pangangailangan ipinagkaloob. O asan ang pagkukulang doon? Huwag kasi tayong maniwala sa Diyos for a certain time. Ang nangyayari kasi naniniwala na hayang emotions. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Pag mahirap na, no, Lord, yung ewan ko, Lord. Lapit na tayo sa drug, Lord, sa wedding, Lord. Even to the darkest moment of your life, kumapit ka na sa prinsipyo ng Diyos. Why? Because spiritual things are eternal. Yung physical kasi, di ba tatlo nga yan, sabi ko nga eh. May katawan, kaluluwa, espiritu. Pag magandang feeling ng katawan, tuwan-tuwa yung kaluluwa niyan. Tama? Pag okay din yung spiritual, tuwan-tuwa din yung kaluluwa niyan. Kaya lang, kapag yung physical inuna mo, yung kaluluwa, ang benefit niyan, temporal. Nagigets nyo? Mauubos ang pera, tatanda ka, kukulubot din ang mukha mo. Physical yun eh. Okay? Ngayon, sa spiritual, inuna mo ito, lahat ng makalangit. Okay? Aba, ito walang pagtanda. Walang kalawang nasisira. Kalawang, walang magnanakaw. And this is eternal. Ang buti pa ng Diyos, inuuna mo ito, siya ang bahala dito.
Sarap. Siya ang bahala dyan. Maniwala ka. Mindset. Amen? Kaya si Jesus, He acted to have dominion. Pinatunayan niya, anong ginawa ni Jesus? Paano niya pinakita ito? Pinatunayan niya na siya ay mula sa Diyos. Ito, mahalaga ito. Ano nangyari? Bago siya nag-ministry, o bago siya nag-minister si Jesus, siya ay binautismuhan ni John the Baptist. That can be seen in Matthew chapter 3, verse 16. Amen? Nung binautismuhan siya, merong dove na lumabas at nagsalita mula sa langit. Ito ang aking anak. Hello? Hello? So, kaya sabi ni Jesus, tayong mga mananampalataya, you must be born again. Bakit? We need to establish our identity first. Miski sa korte, nag-claim ka ng mana mo, patutunayan mo muna, kasi anak po ako. No? Hindi ka pwedeng basta, kiklaim, akin yan, akin yan, akin yan. Sino ka? Kaya si Jesus, bago siya nag-minister, yun ang unang nangyari. Amen? Binautismuhan siya, nagsalita. Kaya ang lahat ng nakarinig naniniwala na siya yung Messiah. Amen? Kaya ang sabi naman ni Jesus, you must be born again. Bakit? Kasi pag na-born again ka, sabi sa John 1:12, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino rito ang kasamang anak ng Diyos? Hallelujah! Now, sabi nga niya, now we can call Abba Father. Sino rito ama ang Diyos? Or did you ever ask something to your father? Did you ever pray to Him, Lord, anak mo ko? Lord, anak mo ko. Si Jesus, yun ang unang-una niyang ginawa. Pinatunayan niya na siya ay anak ng Diyos. Ano pa? Pangalawa, si Jesus, nung siya ay anak na ng Diyos, ipinasa niya ang lahat ng pagsubok. You can read that, Matthew 3, Matthew 4. Pagdating ng Matthew 4, sinubukan siya. Amen? Matthew 4. Sino rito ang pumapasa na sa pagsubok? Hello? Hello? If you are claiming that you are Son of God, walang atrasan. Laban lang. Anak ka ng Diyos, pambira ka naman. Pero kailangan talagang subukan. Si Jesus ang tindi ng pagsubok. Sige nga, tumalong ka dyan. Di ba sinasabi sa salita ng Diyos, nasasaluhin ka ng mga anghel? Sige nga, gawin mo tinapay itong bato. Dinala siya sa pinakatuktok ng bundok. Nakita mo lahat yan? Ng kaharian? Lahat ng klase ng kaharian? Lumuhod ka lamang sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan. Matindi ang pagsubok. Tayo, anong mga klaseng pagsubok meron tayo? Marami, every day. Every day. Every day. Sinusubukan ka. Pero sinong pinipili mo? Yan ang tanong. Sinong pinipili mo? Si Jesus pinili niyang manindigan. Ang sasarap ng offer sa kanya ng demonyo. He rebuked Satan. And then Satan fled. Pag hindi mo inak yun as Son of God, lalamunin po tayo buong buo ng demonyo. Amen. At saka po, pangatlo, nung nakapasa siya sa pagsubok, saka po siya nangaral. At namuhay si Jesus sa klase ng espiritong sumasa kanya. Hello? Mahirap po mangaral nang ikaw hindi pumapasa sa pagsubok.
Tama, mali? Magtuturo-turo ka, tapos ikaw mismo bagsak. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan mapagtagumpayan mo ang mga bagay na yan, and then that's the time you can share the gospel. Bakit po kailangan ng sharing? Para po mapalaya din po yung iba. Hindi lang ikaw. Kasi nga ang mundo po natin ay punong-puno ng hirap dahil sa kagagawan ng kasalanan. So kailangan bilang tao, let us share the truth to other people so that everybody will be freed from darkness into His marvelous light. Amen po ba? Hallelujah. Huwag po natin sabihin, hindi, si Kristo kasi yun eh. Ano? Tandaan po natin, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao na muhay sa piling natin. 100% man siya nung nandito. Nagutom, nasaktan, okay? Na in love din naman si Jesus. Matindi. Amen? Now, let us read, mahaba-habang basahin ito. The whole Galatians chapter 5. Tingnan niyo po. Mukhang, kita niyo yung kanta. Kanina, ano yung kinanta niyo kanina? Malaya na. Hindi ko naman, sinabi ko ba sa iyo yan? Oh, hindi ko sinabing kantahin niyo. Pero kinanta niyo, tingnan niyo, nakakatuwa, no? Ibig sabihin, nagkakaisa ang espiritu natin. Purihin ang Panginoon. So sabi niya, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Sino malaya rito? Sumigaw ng amen. O ano daw dapat gawin? Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Sino uli rito gustong mawala ang kaharian, kaluwalhatian at kapangyarihan? Pag nawala yung tatlong yun, yung KKK na yun, alipin ka uli. Eh ngayon hindi ka na alipin, anak ka na kasi. Verse 2, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuloy kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko ang lahat ng taong nagpatuloy ay kailangan sumunod sa buong kautusan. Ang pagpapatuloy kasi in their tradition, kasi instruction din ng Diyos yan in the Old Testament. Kasi tanggalin nyo bilang tanda na ang karumihan, okay, ay inaalis sa isang tao. Pero nung namatay kasi si Kristo, ang lahat ng dumi natin, lahat ng kasalanan natin, siya na po ang nagdala. Kaya sinasabi ni Pablo rito, akong si Pablo yung nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. No? Inuulit ko ang lahat ng taong nagpatuli kailangan sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad na kautusan, inihiwalay ninyo ang iyong sarili kay Kristo at tinanggihan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Kasi marami po, ang tumutupad, they do religious activities to show that they are righteous. We cannot mock and confuse God. Alam ng Diyos kung anong laman ng puso at isipan natin. Hello? Alam ng Diyos. Kasi yung ginagawa natin, outward appearance lang yun. Amen? Ito yung sinasabi niya rito, nagsisikap na maging matuwid. Wala namang masama doon, pastor. Nagsisikap nga kami. Di ba? Pagtupad sa kautusan. Niwalay ninyo yung sarili kay Kristo at tinanggayan ninyo ang kagandahang loob ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sino nakakita kay Jesus? Wala naman eh. Sino nakakita sa Diyos? Wala naman. But we believe in the principle that if we receive Jesus as personal Savior and Lord, we will be saved. And that is faith. Believing without seeing. Kaya sinasabi ni Pablo, tayo, kasama po tayo dyan. Ganyan din ba kayo? Sino rito ang umaasa na tayo'y matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya? At ito'y kapangyarihan ng Banal na Espiritu. It is not by your works. It is not by our works, but the finished product of the cross by the power of the Holy Spirit. Amen? Hello? O, nagpapasalamat ka pa sa Diyos? Grabe, no?
Yung founded sa love ng Father. Grabe. Okay, Galatians 5:7. Mabuti na sana ang iyong ginagawa. Sino pumipigil sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi yan gagawin ng Diyos na tumatawag sa inyo. Ang sabi nga, napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Kasi dito, during that time, marami po ang nagmamaro. Okay? Grupo, ganon. Kwento, mali, they are murmuring. Okay, tandaan mo, delikado yon. Kasi napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. So be careful of what you hear. Again, I repeat, you have already the dominion to manage, to rule over if you are going to receive it or not. But my advice, before you receive it, check to the principles of God. Check nyo muna. Check. Amen? Tingnan niyo po. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako hanggang ngayon sa pagtutuli, bakit pa ako inuusig, no? Mga kapatid, tinawag tayo, kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang iyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Marami po kasi talaga ang namumuhay sa laman. Kaya ang espiritu na ang umiiral, we react. Hello? Kasi miski kailan hindi nagkakasundo ang physical, ang laman, at ang espiritu. Tandaan po natin yan. Hindi po yan. Kasi nga, ang katawan, okay, tingnan nyo to. Katawan, kaluluwa at espiritu. Namatay yung espiritu na born again. Tama? Ibig sabihin na bago, pero yung katawan hindi po na bago eh. Ang daming preoccupied ideas nakapasok sa kanya. Na ginusto niya na. Okay? Marami sa atin, ang kalayaang natamo ang siya mismong ginagamit natin para mapagtakpan ang gawain ng ating laman. Ang katuwiran natin lagi, wala namang masama. Minsan lang naman. Minsan lang kitang. Amen? Wala namang masama. Minsan lang to. Hallelujah. Sabi ko sa inyo, God looks at the heart. No. God looks at the heart. Ang laging itetest ng Diyos, puso. Tingnan niya puso. Ang isip, makinig po kayo, ang isip ay merong kakayanan to receive and to reject information. Hello? Pag narinig ng tenga, papasok sa isipan, doon ang choice. Anong pipiliin niya? Ano ang paniniwalaan niya sa dalawang narinig niya? Kaya dito ang meditation. Hello? Kaya ang pinababago sa atin, renew your mind. Bakit? Kasi once na nagdesisyon na ang isip at ipinasa niya na sa puso, ang subconscious mind natin, ang puso, walang kakayanan na mag-reject. Tanggap lang siya ng tanggap. Kapag ka ang pinili ng isip ay masama, ipinasok mo sa puso mo yon, maski masama yan, tanggap ang puso. At kapag yung puso mo masama, ang manifestation yan sa katawan, masama rin ang gagawin. Hello? Nasusundan po ba natin? Kaya dito pa lang, you need to evaluate. May narinig kang chismis, paniniwalaan mo ba? Hindi. Tama ba o mali? Kita mo yung mga tao may hina utak. Pagka narinig,
Talaga? Pinasok na rito? Anong manifestation? Pare-pare itsura. Amen? Pero ang taong nag-iisip, it doesn't react. Nag-iisip pa yun. Minsan ang taong marunong mag-manage na kanyang emotions and intellect, feelings, tatalikod pa yun. He's not interested of what you are saying. Because he is in the moment of evaluating. Amen? Ang lakas ng impluwensya yan. Maniwala po kayo. Lalo na kapag nag-inuman. Oy, alam nyo ba? Naku, ang bilis. Talaga? Naku, ang bilis niyan. Ang bilis niya. Tandaan po natin, ang bad spirit came from a bad Lord. And this Lord is to kill, to destroy, to steal. Amen po ba? So from now on, lalagay mo sa sarili mo, no. God has given me dominion. I will not accept until proven. Tabi muna kita. I'll not entertain you. Sorry ka. Amen. Hallelujah. 5:14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan para mga hayop, mauubos tayo. Yeah, actually, totoo po yan. Kasi, pag mumukhain ng demonyo na ang mali ay tama, yun po ang pinakamahirap ma-identify. So let's be very careful to that. Amen? Kaya verse 16, tingnan niyo po ito. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ng dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Tingnan nyo po, in 5:19, in-identify ang hilig ng laman. Lahat po tayo rito ay guilty. Bakit? Kasi lahat po tayo rito may katawan, may laman. Pero hindi yan ang original na intensyon at disenyo ng Diyos. Yan ang naging resulta ng pamananatili ng espiritu ng demonyo sa tao. Ano daw nangyari? Hindi may kakala ang mga hilig na laman, pakikiapid. Sarap niyan. Ang tagal kong nakulong dyan. I've been bondage to that. Ang sarap ng feeling. May thrill eh. Hello? Akala nyo ba pakikiapid yun? Mag-isip ka pa lang, sabi ng salita ng Diyos, mag-isip ka pa lang na may pagnanasa sa ibang babae. That's already pakikiapid. Ganon din ang babae sa lalaki. Kahalayan at kalaswaan. Ako po, Diyos ko, ang sarap. Gustong-gusto na, huwag nyo naman akong sabihin, hindi ako mahilig dyan. Ako po. We are all guilty of that. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, akala lang natin mga santo, pati pera, pati person, pati barkada, pati girlfriend, boyfriend, that is subject for idolatry. Pangkukulam, yan. Ang pangkukulam, alam niyo ba, akala niyo tinutusok na, ang pangkukulam, pag may galit ka sa isang tao, sinisiraan mo, powerful yun, kinukulam mo yun. Pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos,
pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Yan ang gustong-gusto ng laman. Nakita nyo? Pagka may issue sa simbahan, yung mga hindi nagsisimba dati, mga nagsisimba. Why? Because they are to observe. Totoo kaya yung chismis? Kasi kinikilig ang laman eh. Ino-observe, yan ba? Talaga yan? Oh, yan ba yun? Totoo ka maikot. Kasi gusto ng laman yan. And God understand that. Alam niya yun. Alam niya, kaya nga po ibinigay sa atin yung next, sabi niya, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan. Kung magkokos ng gulo, pipiliin mo ba? Naintindihan nyo? Katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen. I want you to meditate Galatians 5, ha? Tandaan ninyo mga kapatid. Tandaan ninyo yan. I am identifying yung spiritual and being in the flesh. Okay? Now, Colossians chapter 3, verse 1 to 4, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ano daw dapat gawin? Kaya, amen. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Mga kapatid, the Lord doesn't want each and every one of us to be on hell. Kaya nga, binigay niya si Jesus para ikaw at ako ay matubos. Huwag naman natin siyang i-etsyapera sa buhay natin. Siya ang lahat sa buhay natin. Amen? You know, kaya nga dominion ang ibinigay sa iyo. Learn to manage your time, learn to manage your emotions and feeling, learn to manage everything. Amen? Hindi sinabing, uy, huwag ka na mag-business, uy, huwag ka na magtrabaho, uy, huwag ka na magturo presi, uy, huwag. No, no, no. Sabi niya, give to Caesar what is due to Caesar. And give to God what is due to God. Hindi lang ito tungkol sa pera. Sa isip mo, ano ang para sa Diyos? Sa emotions mo, ano ang para sa Diyos? Ma-identify mo na yun. Galatians 5:19 at saka Galatians 5:23. You balance it. Amen. Minsan nakakagawa tayo doon sa 5:19. God understand that. Bakit? Kasi may 5:23 siya Nakukuha niyo ibig sabihin? Nagkakasala ka, pero inuunawa kita, anak. That's the kind of spirit God has. Wala akong inasam-asam, kundi dito ka pumunta ka sa akin. I hope that the revelation of the Lord is upon you right now. Hallelujah. Colossians 3:5-7, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. Inulit niya. Ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Totoo naman.
Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at pagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang dayuhan at ang mababangis na tao, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. At siya'y nasa inyong lahat. Nasa inyo na po ba si Kristo? Amen. Kaya nga, in verse 12, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Hallelujah! Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. In verse 14, at higit sa lahat, magmahalan kayo. Sapagkat ang pag-ibig ang bukod na ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo ang iyong puso, ang kapayapaan, kaloob ni Kristo. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. In verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang iyong sasabihin o gagawin, tandaan niyo po ito, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Aba, yung awitan pala talaga nandito, ano? No? Kaya huwag kayong magpapaliban sa worship. No. Let us always be excited to offer to the Lord our appreciation and love. Of course, by singing, yes. That is our culture as a Pilipino eh. Di ba? Ang sarap eh. Sarap awitan ng Panginoon. In conclusion, number 1, unawain at alalahanin ang orihinal na pagkakalikha sa atin bilang tao. Lahat naman po tayo nilikha ng Diyos. Kompleto po tayo. May katawan, kaluluwa at espiritu. May laman na tayo nun eh. Kaya lang yung laman natin, nakafocus pa siya doon sa pananatili ng kaharian, kaluwalhatian at kapangyarihan. Pero nung ang kasalanan ay pumasok, kung ano-ano na nang pinagagawa. Kasi binura sa isipan natin yung tatlo. Pinalitan ng lahat ng kalayawan, lahat ng temporal things sa mundong ito. At doon tayo ngayon nagfo-focus. Amen? So you need to understand the original design of God. Okay yan, yung blessings, lahat ng pinagpapala, salamat sa Diyos. Amen? But you have to manage. Baka daling ka sa idolatry. Amen? Baka daling ka sa pagkalimot. Dapat meron kang to rule over. Chine-check mo every now and then. Ha? Huwag kang maging selfish. Alam mo ba ang selfish? Pag pinagsabihan, magagalit. Hindi na tumatanggap. Hindi ganon. Hindi yun espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Kayo magalit sa amin. Ginagamit lang po ang mga bibig namin para sa inyo. Trabaho po namin yon. Magalit kayo sa amin pag wala na kaming pakialam sa inyo. Amen? At ang tanging kasiyahan, mayroon lang kami, mga pastor ninyo, makita namin isang araw na talagang ang inyong buhay ay na kay Kristo. Yun ang pinaka-reward namin. More than anything else. That is our reward. Amen? Number 2, sabi niya, unawain na ito ay nasira dahil sa kasalanan. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, mahal ang kabayaran para lang mapanumbalik ang original na disenyo. And number 3, mamuhay kayo ayon sa Espiritu sapagkat ito ang muling kumukonekta sa atin sa Diyos at magbibigay direksyon sa original na layunin ng Diyos para sa atin. Pamunuan ng kanyang nilikha
ayon sa wangis at larawan ng Diyos at ito ay founded in love. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 10:13, sabi, I have the right to do anything. Yes, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Sabi sa Tagalog, mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. Amen? Ipinagkaloob ang kalayaan para mamili tayo, mga kapatid. Sana piliin natin lagi ang makalangit na landasin because this is eternal. Heavenly Father, I lift to you my brothers who are here, O Lord. May your blessing, wisdom be upon them, Lord. Sana, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginagawa namin ay naaayon pa sa iyong kalooban. You always help us to listen and to do all the things that God has given to us. Once again, I just bring back all the praises, all the honor and glory. In Jesus' name, amen.